ibig sabihin ng kore, no? Sore, pati yung are. Is ito. Yung sore naman is iyan. No? Iyon. No? Yung sa listen to natin. So, yung topic natin dito sa pinakauna is yung kore, sore, at saka are. Yung ito, yan, at saka yun. Yung tawag sa kanila is mga demonstrative, no? Demonstrative. Marami yan sila eh. Nasa baba pa, yung iba. Demonstrative pronouns. They work as nouns. Kore refers to a thing near the speaker. Sore refers a thing near the listener. Are refers a thing far from the speaker and the listener. No? Yung paliwanag dito is ano eh, yung sa distance, no? Yung sa distance, yung kore daw malapit sa speaker. Yung ito, halata naman eh. Pag sabihin natin ito, ibig sabihin malapit talaga sa'yo. Sore, iyan, medyo malayo konti sa ano sa speaker. Tapos yung yan, no, malayo dun sa speaker, tapos malapit sa listener, no? Yung are malayo sa speaker at saka malayo din sa listener, no? So, for example, no, nakaganito siya. So, koriwa, jishu desu. Jishu is a dictionary. Ito po ay dictionary. Yung sinasabi dito na yung kore yung sinasabi dito na they work as nouns, no? They work as nouns kasi pareha ng ano eh. Kung ano yung pagkakagamit ko kanina dun sa noun dito sa pinakauna, no? Nakaganyan kasi siya eh. Ganon din siya dito, no? Yan. Yung sinasabi dito na they work as nouns, bakit? Kasi yung ano, yung pattern same lang eh. Yung ano dito, yung noun 1 dito, pinalitan lang ng demonstrative. Pero ganun pa rin yung pattern. Noun 1 wa, noun 2 des. Dito naman demonstrative wa, tapos noun 2 des, no? Same lang yung pattern dito, no? So, ano example dito? Pag nakasore, sorry wa, jishu des, yan po ay dictionary. Yung isa naman, yung are. Yan. Are wa, jishu des. Yun, no? Alam niyo na yan eh, yung distance, no? Pagpatanong naman, no? Pagpatanong mo dito sa correct. Yan. Yung may ka. Yan. Kore wa jishu desu ka? Ito po ba ay dictionary? Same lang talaga kanina eh, sa nakanoun, no? Eh sinasabi na, they work as nouns, no? Kore wa jishu desu ka? Kaya lang, pag sasagot ka dito, pag mag-kore ka, no? Pag magtatanong ka ng kore is answerable by sore, no? Answerable by sore. Sorry wa. Ayan. Sorry. Kalimutan yung hi. Yung yes. So, sorry wa. Jishu desu. No? Yes. Yan po ay dictionary. No? Or hi. Yan. Sorry wa. Jishu desu. Yan. No? Pag iye naman, kopyahin mo lang din yung
yung ano na, dito, no? Palitan mo yung des ng ja arimasen. Kung ano yung pagkakapaliwanag ko kanina no, dun sa noun 1 wa, noun 2 des. Same lang talaga yung ano dito, no? Yung pagkakasagot. Papalitan mo din ng ja arimasen eh. Yan. Dito lang sila nagkaiba, no? So, no. Yan po ay hindi dictionary. So, iye. Sorry wa. Jisho ja arimasen. No? Pag ano naman, pag yung tanong is nakasore ka. For example, nagtatanong ka, nakasore yung tanong mo, no? Answerable by kore, no? Baliktaran sila. No? Ganito siya. Sorry wa, jisho desu ka? Dictionary, yan po ba? Ay dictionary. Na, mali pala yun. Yan. Pag yung sagot mo is yes, yung ano, yung dito, magiging kore. No? Ay, kore wa. Jisho desu. Oo. Dictionary po ito, no? Or hi. Yan. No? Pag iye naman, yan. Kore wa jisho ja arimasen. Palitan mo lang ng ja arimasen yung des dito. No, hindi po ito dictionary. No? Iye, kore wa jisho ja arimasen. No? Yun yung sa sorry. Kalimutan, no? Pag yung tanong is nakakore, sagutan mo ng sore, no? Pag yung ano naman, yung tanong naman is nakasore, sagutan mo naman ng kore, no? Sagutan mo ng kore. Sore wa jisho desu ka? Yan po ba yung dictionary? Hai, kore wa jisho desu. Oo, dictionary po ito, no? Pag nakaari naman yung tanong, yan. Sabihin, yun po ba ay dictionary? So, sorry na. Ari wa jisho desu ka? Mali lang yun dito. Wait lang, no? Sorry. So, for example, no? Ari yung tanong mo. Ibig sabihin, pag ganito yung tanong mo, ari din yung isasagot mo. No? Yun po ba ay dictionary? Ibig sabihin yung sagot mo is ari din. Hi. Kopyahin mo lang to. Hi, ari wa jisho desu. No? Ibig sabihin, oo. Dictionary. Po iyon, no? Ari wa jisho desu. Pag iye naman, palitan mo lang ng ja arimasen yung des dito. No? Ibig sabihin yan, no, hindi po yun dictionary. No? O iye, ari wa jisho ja arimasen. So, huwag kayong magkamali dito sa sagot, no? Part na to. So, yun lang yung ano dito. Yung, ano naman, yung salitang kori o kudasai, yung piniliwanag ko ngayon, dito pa lang sa number 1 eh, no? Yung patanong niya.
Dito naman sa number 2, kori o kudasai. Ibig sabihin yan, is, may I have this please. No? Kori o kudasai, may I have this please. Ibig sabihin, ginagamit ito madalas pag bumibili ka. No? Pag, kung ano yung binibili mo. Tapos, sasabihin mo sa tindera, ito po, may I have this please. Pabili po nito. No? Yung kori o kudasai, pwede mo rin sabihin na sorry o kudasai. May I have that please. Or ari o kudasai. Medyo malayo na sa to. Sa kanilang dalawa. May I have that please. Yung over there, medyo yung yun, no? Yung una, correct, ito. Sorry, yan. Yung are is yun, no? So, may I have this list? May I have that list? May I have that list over there? Yung yung yun, no? So, kalimutan, no? Mostly ginagamit ito pag bumibili ka sa tindahan, no? Sorry, kudasai. Sorry, kudasai. So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa number 2 na to, no? Tapos, dito naman sa number 2, demonstrative pa rin yung demonstrative pa rin yung meaning na to. Yung kuno, suno, at saka Salita nakalimutan kong banggitin to. Dito sa kore, sorry, at saka are. Yung kore, sorry, at saka are, followed by a particles, no? Palagi siyang sinusundan ng mga particles, yung kore, sorry, at saka are, no? Yan, kagaya ng example natin dito, korewa, yan, particles siya, no? Particles yan eh. Hanggang dito sa sa baba. Yung O, isa din sa mga particles yan, no? Kalimutan, no? Yung kore, sorry, at saka are is sinusundan ng particles. And dito naman tayo sa isa. Kuno, kuno, suno, at saka So, demonstrative pronouns din yung tawag sa kanila. So, yung kuno is ito. Yung suno, iyan. Yung is iyon. Same lang, no? Kaya lang huwag kayo magkamali ito sa gamit, no? Kasi maraming ganyan sa Japanese eh. Magkapareha ng translation, kagaya ng ja arimasen at saka diwa arimasen. Magkapareha ng translation, iba yung gamit, no? Yung gamit dito is followed by a noun. Yan, followed by a noun. Yung isa is followed by a particles. Huwag kalimutan yung pinagkaiba, no? Yung dalawa na to. Pareha lang talaga ng translation eh, no? Ito, yan, at saka yun. Followed by a particles yung isa. Ito naman, ito, yan, at saka yun, followed by a noun. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa, no? Kalimutan dito, no? So, for example dito, kuno, kabang For example, yung noun natin is kabang. Yung kabang is a bag. Bag yan, no? Kabang is a bag. So, kuno kabang wa. For example, watashi no desu. Ibig sabihin ng watashi no desu, pagmamay-ari ko, no? Pagmamay-ari.
Again, example dito. Kunohon wa watashi no desu. This book is mine. Diba? Maglagay lang ako na ano. Sensei no. Ibig sabihin, pag mamay-ari ni sensei. Huwansang. Si Mr. Huwansang no. Ibig sabihin, pag mamay-ari ni Mr. Juan. Yung watashi, yung ako, no? Watashi, no? Ibig sabihin, pag mamay-ari ko. So, yun yung ibig sabihin ng no dyan, no? Lagyan mo lang ng no yung, ano, yung person. Ibig sabihin na niya is pag mamay-ari, no? So, kuno ka bang wa, watashi no desu. Ibig sabihin, itong bag na ito ay pag mamay-ari ko. So, no? Tashi, no? Yung salitang kuno ka bang, no? Yan lang. Is itong bag na ito, no? An example, kuno, gako. Gako is school. Para maintindihan nyo lang yung ano dito. Yung demonstrative tapos susundan ng noun wa, no? Ito yung ibig sabihin eh. Itong bag na ito. Yung kanina man, nakaganito kasi. Koriwa. Ito ay. Para makita nyo lang yung difference, no? Kanina, koriwa, ito ay. Dito naman, kuno ka bang wa, itong bag na ito, no? Another example dito. Kuno gaku wa, itong school na ito. No? Itong school na ito. Inasimana dito, yung kuno ka bang wa, watashi no desu. Itong bag na ito. Sorry. Ay pagmamay-ari ko, no? So dito naman sa suno. For example, suno. For example, suno kuruma. Wa. Ibig sabihin, yang sasakyan na iyan. Yung sasakyan na yan. No? Yan. An example, suno. Hindi muna tayo mag-create ng sentence, no? So, ano yung ibig sabihin ng ano dito? Demonstrative noun wa. No? So, another example, suno biro wa. Ibig sabihin, yang building na iyan. Yung building na yan, no? So, mag-create tayo ng sentence dito. Suno biro wa. Sabihin yung building na yan. Yan. Tapos ay, yan. Example, view in this. Yan. So, yung building na yan ay isang hospital. Ibig sabihin ng view in, no, is hospital. No? So, biro wa. View in this. Yan. So, ganun lang siya kasimple dito, no? Ganun din doon sa ano. Pare-pareha lang naman to eh. Distance na yung pinagkaiba, no? Distance na yung pinagkaiba eh. Gaya niyan, ano, for example, ano uchiwa. Ibig sabihin, yung bahay na yun. Yan. Yung bahay na yun. So, another example dito. Ano hito. Ano hito wa. Yung tao na yun. No? Yan. Yung tao na yun. So, example tayo dito. Ano hito wa. Yamada sang desu.
No? Ibig sabihin, yung tao na yun ay si Mr. Yamada. No? Yamada sang desu. So, so ganun lang dito, no, sa part na to. Kung naguguluhan kayo kung paano mag-construct ng sentence in Japanese, ano lang, tandaan nyo lang yung pattern. Palaging naka-noun 1 wa, tapos noun 2 des, yun yung ano eh, mostly na ginagamit. Ito demonstrative wa, tapos noun 2 des. Ganyan lang, yun lang yun, no? Susundan nyo na pattern para makapag-create kayo ng sentence, no? Sa mga ganitong ano, sa mga ganitong paliwanag, mga simple, no? Isa-isa. Yung sodes at saka soja arimasen, no? Yung sodes at saka soja arimasen. Ja. So, ito yung sodes, no? Ito. Ibig sabihin ng sodes, yan. Yes, it is, no? Yes, it is. Yung soja arimasen naman, no, it is not, no? Yung no, it is not. So, yung sodes at saka soja arimasen, isa siya dun sa options ng pasagot pagdating sa hay at saka iye, no? Dito kung napapansin yung ano dito. Balikan natin, no? Ito. Yung sa pinakauna kanina. Yung salitan dito. Ito to. Kahit ito na lang yung example natin para mas maintindihan, no? So ito yung kanina, di ba? Sa pinakauna kong pinaliwanag, no? Yung si Mr. Juan po ba ay isang teacher, no? Isa sa options ng pasagot niya ay so des, no? Ay so des. Ibig sabihin, yes, he is. Yes, he is. Pagbagay, yes, it is. Since tao to, no? Yes, he is, no? Dito naman sa isa, sa iye. Iye, suja, arimasen. So, ibig sabihin, no, he is not. No, no, he is not. Suja. Yan. So, hindi ko nga lang nilagay kanina kasi dito siya mababanggit eh. No? Yung isang options ng pasagot. Dito. Pagdating sa hay at saka iye. Ganon din dun sa pagdating sa mga demonstrative pronouns. No? Magbigay tayo ng example dito, no? Dun sa demonstrative pronouns. Dito sa correct. Yan. For example, no? Kore wa jisho desu ka? Ito po ba isang dictionary? Pwede mo siyang sagutan ng hay, so desu. No? Ibig sabihin, is, it is. No? Hay, so desu. Pagdating naman sa iye,
soja arimasen. No, it is not. Yan. Ibig sabihin, no? Yan. So lahat ng mga sa lahat ng tanong ko kanina pagdating doon sa mga demonstrative pronouns at saka sa noun, no? Yung sa lesson 1, doon pagdating sa hay at saka iye, pwede mong isagot to. No? Pwede mong isagot yung so des at saka soja arimasen. Kagaya niyan. Sorry wa, terihon kado dis ka? Hay so des. No? Padiretso nga lang to. Kasi pag pakumplito dito, hay kuriwa. Hay kuriwa, terihon kado des. Yun yung pakumplito niya. No, pag ganito yung sagot, bawal mo nang banggitin yung soriwa, no? Pag nakaganito yung sagot niya, hay so des. Pag iye naman, iye soja arimasen, no? Yung matanong ko dito, yung ito, yan po ba isang dictionary? Pwede mo sagutan ng hay so des. Ito naman, iye soja arimasen, no? Yung dito. Yun po ay actually, dito pala siya. Yun po ba ay dictionary? Hay so des. Pagdating sa iye soja arimasen, no? Naka-fix siya. Kahit anong klaseng tanong, no? Pagdating sa hay is naka-fix yung sagot na yun, hay so des. At saka ganun din dun sa iye soja arimasen. Mas madali siyang isagot, no? Kasi no need na mag-copy-paste, eh, no? Yung pagdating sa iye soja arimasen, may isang options, no? Iye chigaimasu. Pagdating sa iye, no? Pareha lang sila ng meaning. No, it is not pa rin. Dito sa soja arimasen, ito, no, it is not pa rin, eh. Dito sa iye chigaimasu, pareha lang sila ng meaning. Ibig sabihin, either sa dalawa, pwede mong gamitin, no? Pwede mong gamitin yung soja arimasen or iye chigaimasu. No, it is not. No? Simple lang, no? Simple lang siya kasi ano lang, eh, tandaan mo lang yung sudis at saka soja arimasen pagdating sa yes or no. Dito naman sa isa, number 4. Subject 1 ka, subject 2 ka. Gusto ko pa sana mag-question and answer. Kaya lang, medyo mahaba nga lang yun natin. So, yung gamit ng pattern natin dito, this is a question asking the listener to choose between alternatives. No? Choose between alternatives. Yun yung pinaka-gamit ng pattern natin. No? So, for example, no? Ballpen po ba ito? Or lapis? Yan. Ballpen po ba ito or lapis? Hindi siya answerable by yes or no. No? Yun yung no? Yun yung ibig sabihin ng subject 1 dyan. Yung ballpen po ba ito? Tapos yung subject 2 or yung lapis, no? Nagtatanong siya kung ballpen ba siya or lapis kasi may ganun, eh. Yung mechanical pencil, hindi mo mahalata na ano pala. Mechanical pencil pala. Parang ballpen. So, kuriwa. Ito, no, is kore, no? Yung ito. Demonstrative. So, kuriwa, buropen desu ka? I-ano muna natin. May ano dyan, prolonged sound. So, kuriwa, buropen desu ka? Inpitsu,
This ka? Yan. So kung yung ano, yung sagot mo is in pizzo, no? For example, in pizzo yung sagot mo. Nakaganito lang. In pizzo. This. Sorry, wa in pizzo this. No? Sorry, wa in pizzo this. Ibig sabihin, lapis po yan. Yung sinabi ko kanina, no? Pag nakakuri yung tanong, palaging nakasuri yung sagot, no? Yan. Sorry, wa in pizzo this. Pwede mo ring diretsoin na lang, no? Na in pizzo this. Na. Pwede naman eh. Lapis po. Yan. No? So, another example dito sa ano, sa subject 1 ka, subject 2 ka. For example, sinsi ka ba? O teacher ka ba? Or student? No? For example, ganyan yung tanong. Sinsi desu ka? Anata wa sinsi desu ka? Yan. Tapos, gakusei desu ka? Pag yung sagot mo is gakusei, no? Watashi wa Watashi is ako, no? Pag nakaanata siya, nakaanata yung tanong, palagi mong sasagutan ng ako, watashi, no? Watashi wa gakusei desu. No? Pwede mo ring sagutan ng diretso. Gakusei desu. Ano tawa? Sensei ilang. Tapos gakusei desu ka? Tapos watashi wa gakusei desu. O gakusei desu. Ako po ay isang student. O student po. So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa part na to. Nagtatanong kung ano yung nakita niya. For example, ito, 9 po ba ito or 7? No? Kori wa Q desu ka? Nana desu ka? No? So, pwede mong sagutan ng padiretso. Kahit hindi mo nabanggitin yung sorry, no? Q desu. No? Q desu. It's a 9. So, it's a 9, no? So, ganun din siya dito. Teacher ka ba or estudyante? Student po. Student po, yung padiretso, no? Ganun din dito. Ballpen po ba ito or lapis? Yan. Lapis po, no? Nasimana dito. 9 po ba yan or 7? 9 po. So, ganun lang, no? Yung ibig sabihin ng sa number 4. Tapos, dito naman sa number 5, noun 1, no, noun 2. So,
So, dito sa part na to, no na naman yung ano, tawag dito, pinaliwanag dito. May no tayo kanina eh. No? Na nakaganyan din yung pattern. Nakaganyan din siya. No? Medyo mahaba nga lang yung part na to eh. Mahaba yung paliwanag. No? Yung una, huwag kalimutan, no? Yung unang pattern na nakaganyan is which noun to belong. Dito naman, sa part na to, dalawa yung ano, gamit niya. Yung about at saka yung own, no? Dalawa. Yung about at saka yung own. Yan. Unahin muna natin yung about. Hindi man tumatapos ngayon at isa lang naman yun eh. Pagpatuloy natin bukas, no? Kunti lang. So for example, no, dito sa about, for example, Pilipinas, Philippine. Ibig sabihin ng Pilipinas is Philippine sa nakanihongo, no? Filipino. Ibig sabihin about sa Pilipinas. No? Yung Filipino. Ano example dito? Nihongo, no? Ibig sabihin about sa Nihongo. No? Last example dito. Sa ano? Salita, no? Nihongo. Shiguto. Shiguto is trabaho. About sa trabaho. Yun yung ibig sabihin ng no dyan, no? Ito naman, hindi mo natin mag-create ng sentence, no? Para maintindihan natin to. Dito naman sa own, for example, siyempre own yan. Yan. Tao talaga yung noun to natin dito. Noun 1 natin dito, no? For example, sensei. Yung kanina, yung nabanggit ko kanina, no? Ibig sabihin, pag mamay, ari ni sensei. Nabanggit kasi doon kanina eh, no? Ano example dito? Aisha, company, no? Pag mamay, ari ng company, no? Pangalan ng tao pwede din Juan Sangno. Ibig sabihin, pag mamay, ari ni Mr. Juan, no? Pag mamay-ari ni Mr. Juan. So, huwag yung kalimutan yung nagkaiba ng tatlo, no? Maliban dyan sa tatlong gamit ng no, marami pang iba. Andun pa sa unahan. Napakarami. Paki-take note yung gamit ng particles, no? Para hindi kayo malito. May daming gamit eh. So, for example dito. So, koriwa. Nihongo no hon desu. Ibig sabihin, ito po ay about sa Nihongo na libro. So, koriwa, Nihongo no hon desu. Pag gagamit ka naman ng kuno wa, Nihongo no desu. Kasi may dalawang klaseng ano eh, ito eh, na ibig sabihin, itong libro na ito ay about sa Nihongo. No? So, salita. Koriwa, Nihongo. No? Kuno honwa. Nihongo. Notice. Yan. So, pag yung ano, yung ginagamit mo na demonstrative is correct. Yan, wa. Palaging wa yung kasunod. Dito naman, since yung demonstrative ko is nakakuno, ilagay mo lang yung hon dito sa part na to. No? Pag yung ginamit mo is kuno. No? So,
Ano example dito sa dito? Sa about, for example, no? Ito, no? Kuriwa. Sa dito. Siya siguro, no? Sitsumei sho. So, kuriwa. Shiguto no Sitsumei sho desu. So, ibig sabihin, ito ay about sa trabaho na manual. No? Manual, yung instructions, no? Instructions para doon sa trabaho. Ito ay about sa trabaho na manual. Pag gagamit ka naman ng ganitong demonstrative, no, yung kuno, yeah. Kuno, Sitsumei, Showa, baliktarin mo lang. Baliktarin mo yung Sitsumei Showa dito. Ilagay mo siya dito, no? Sa unahan. So, kuno Sitsumei Showa, Shiguto, no desu. Ibig sabihin, itong manual na ito ay para sa trabaho o ay about sa trabaho. So, Shiguto no desu. Yan. So, yung ginamit ko dito isa lang, no? Kore lang. Pero kasama pa yung sore, suno, tapos yung are, at saka yung ano, no? Tatlo yun eh. In-example ko lang yung isa. Kung paano yung pagkaka-example ko dito sa isa, ganon din yung gagawin nyo doon sa dalawa pang natirang demonstrative, no? So, yun yung ano, no? Yun yung ibig sabihin dito sa part na to. Sa about, no? Yun yung sa about. Hindi kasi masyado nakaano dito eh. Elaborate dito, no? Medyo magulo nga lang dito tingnan. Yan. May ano dito example, oh. Koriwa, computer, no? Kondes. Hindi nilagay yung demonstrative na kuno. Yan. May ano pala dito. Yan. May demonstrative. Kaya lang magulo eh. Magulo tingnan. Dito naman sa isa, yung own. For example, Koriwa, tapos Sensei no desu. No? Sensei no desu. Sensei no? Computer desu. Kabang na lang. Koriwa sensei no kabang desu. Ito ay pagmamay-ari ni sensei na bag. Pag gagamit ka naman ng kuno kabangwa, baliktarin mo lang din. Sensei no kabang desu. Ibig sabihin, itong bag na ito ay pagmamay-ari ni sensei. No? Pagmamay-ari ni sensei. Sensei no kabang desu. So, kuno kabangwa sensei no desu. Yan. Last example dito. Yung yung ballpen na ito. Koriwa kuwan sang no ballpen desu. No? Ito ay pagmamay-ari ni Mr. Juan na ballpen. No? Pag gumamit ka naman ng demonstrative na kuno, followed by a noun, kuno borokin wa, ilagay mo lang yung ballpen doon sa unahan. Juan sang no desu. Ibig sabihin, itong ballpen na ito
ay pagmamay-ari ni Mr. Juan. No? Ay pagmamay-ari ni Mr. Juan. Koriwa. Juan sang no buru pendes. Plus uno buru penwa Juan sang Ludes. So, yun yung ibig sabihin dito no, sa isang no. Dito. Dito naman sa Sudisca, since kunti lang may paliwanag din dito, bukas ko na lang ito ipaliwanag.